Okay. Morning po. Oy! Good morning. Mobilizer na yan, bossing ah. Ito, ano nangyari sa'yo? Ito extend. Kailan ka na dami? Yung January 21, ganun pagbagsak yun. Jump, hyperextend. Sa basketball. January 21, so kung magpi-February 21, isang buwan. Buwan na. Bago pa, sir. Ano pa lang ngayon eh? 9, 10. Ano ba ngayon? 10. Bagong-bago pa. Pero, mangyayari dyan, siyempre, pag napilay tayo ng ganun, pagbagsak mo, parang tuping, alam mo yung paa ng manok, di ba? Papalitan ng tupi. Siyempre, magkakaroon talaga ng hyperextension yon. Ngayon, hindi maiiwasan, hindi maiiwasan, yung mga ligaments natin, maaaring magkaroon ng mga fascial tear. So, pag nagkaroon ng fascial tear, makaka-recover din yun. Huwag lang full tick, huwag lang yung full, yung torn. Siyempre, pero malalaman lang natin yun pag complete na, pag in-MRI. Check natin, pag inangat ko yung sana, hopefully, hindi talaga. Kung baka pag partial tear lang, makaka-recover din. Pero it takes months, sir. Pero ang gagawin natin, check upin natin, tapos, pag inalign kasi yan, mas magandang kalalabasan eh. Kumbaga, mas gagaan siya agad, mas mabilis makaka-recover. Pag tama yung adjustment, kasi kumanon, ibabalik ko lang yung tibial niya dyan. Tapos, grip ulit. Biga ka, sir. Maganda yan, mobilizer. Para talaga depensado. Yan. Count mo. Oo, nabinat pati ito. Binat dyan. Ngayon, siyempre, pagka may swelling kasi rito, pangkaraniwan yung fluid, pigil, yung bloodstream, pigil. Kaya ang ginagawa yan, pag namamagayan nga to, i-elevate lang yan. Yan. I-elevate lang yan. Kasi alam mo, di ba ito, sabi mo namamaga. Pag yan talaga yung pinagmulan ng pamamaga niyan, ganituhin ko yan, namuusin ko yan. Katulad to, namamaga. Pag nilamuus ko to, siyempre may pilay talaga yan. Pero ito, idol, walang pilay to. Fluid ano lang yan, blood circulation lang yan. Yung mga fluid natin hindi makaakyat kasi inaharang ng pamamaga. Alam naman natin masakit. Ayan o, mag-magayin ko naman. Ayan, parang medyo, ganito. Wala, normal lang yun kasi bago ka pa eh. Hapusin muna natin ang pagmamahal ng pao. Normal lang yan, 21 o ano pa lang ngayon? 10 o. Saka si sir, matangkad. Yung impact ng bagsak, baka medyo malakas-lakas din. Galing talon. Galing talon. Hyperextend. Buti nga idol, nakikitaan ko na kagad siya ng kumbaga, okay lang eh. Bakit? Walang sabaw. Walang sabaw eh. Laglag mo lang. Yan. Yung iba kasi, pag ginanyan mo, pumapalo yun. Nakita mo na ba sa mga video ko yun? Pag pinapalo ng ganyan, no? Yun ang medyo alarming. Kumbaga, talagang medyo malaki ang punit, no? Kasi nagkatas sa loob eh. Nagdugo sa loob, nagkatas yun sa loob. Kaya pag ginano mo yung buhod ng mga player, ayan, katulad yan, hapit. Okay, ito katulad to, hapit. Very good to. Thickness tear sa ACL. Ang dami nakita, 11. Oh, yun pala eh. Sabi ko na sa'yo eh. Kanina, dinidiscuss ko rin. Meron ka na pala eh. O, di na tayo maghuhula-hula. Kasi yung, tingnan mo, tumutugma yung sinasabi ko. Buti nga MCL yung ano mo. Ayan, bumabasa mo sir. Sige, sige. Tingnan natin. Or lakihan mo na lang. Okay, consider partial tear. Okay? Sa ACL, anterior and posterior cruciate. Dalawa. Partial okay lang. Horizontal tear, intermedial and lateral menisci. Complete tear of the medial collateral. Hindi pa yan idol, yung complete tear na yan. Ibig sabihin yan, maaaring sinabi nga complete tear, pero hindi ibig sabihin putol na lahat. Hindi, mas malaki lang yan. Grade 2 sprain. Consider partial tear of quadricep tendon. Okay.
Pati dito mo idol, medyo malakas pala talaga pagkakabagsak mo. Damay-damay lahat, kaya wala ka pang aasahan dito. Suprapatellar bursitis and synovitis. Minimal patellofemoral and femoral tibial joint effusion. Consider, oh, may fracture ka pa pala idol, buti. Fracture sa... Ano? Consider Ligament. fracture in the... Hindi naliliga. Kailanman, hindi na pa-fracture ang ligaments. Ano yan? Ang napa-fracture yung buto. Ito. Wala, hindi mapi-fracture ang ugat, ligaments, tendons, hindi fracture ang tawag doon. Ang napa-fracture lang buto. Ngayon, ang tibial plateau mo, buti na lang, hindi ko na muna gagalawin, idol. Buti na lang, pinakita mo. Bihirang-bihirang mangyari to, idol. Sobrang lakas ng bagsak mo. Nabangal yung ano mo. Oo. Tibial plateau mo. Ano yung tibial plateau? Naku po, medyo matagal to, idol. Papasok ka ng ano rito, 3 to 6 months. Kasi, kasama na yun sa paghilom ng ano eh. Ang tanging gagawin ko lang dito, maaaring hatakin ko lang to, pero pipitikin, hindi na muna. Fracture pa yung tibial, but ito, oh, may record siya. Okay, consider fracture in the anterotibial plateau with diffuse marrow edema. Kita mo, inabot yung loob. Intramuscular edema in the posterior knee compartment. Minimal subcutaneous edema in cervosing. Pucha, tama lang pala nakaganyan ka. Medyo abutin ka ng ano rito, idol. 3 to 6 months ang ano mo rito. Tapos, pag gumaling ba to, paglipas ng 6 months, idol, tsaka ako lang to anuhin. Hayaan ko munang nabiyak yung ano mo, idol, tibial plateau. Kung ito yung pangilalim, ito yung tibia. Ito yung femur, ito yan ha. Ito, ayan ha. Ano yung nabangal? Ito yung tibial plateau. Yung hinihigaan nitong ano, na-fracture mo yun. Sa lakas ng ano mo siguro. Yung galing talong. Galing garon. Wala. Bossing, for the meantime. Wala ka namang mabayaran sa akin eh. Ang para sa akin, maging safe. Kasi gagaling din naman to. It takes time nga lang. Pero pag pinakialaman ko to, ng out of the blue ko, buti nga hinapol mo eh. Oh. Kasi pipitingin ko na yun, gagalaw yung fracture. Lalong mamamagayan. Buti na lang. Itong kaalagahan ng may knowledge about dito. Hindi kita mo, yan, haplos na ng pagmamahal. Tapos hatakin ko ng para bumuka ng konti. Yun lang. Tapos, yan na, kabit mo na yan. Wala, hindi kita i-charge. Kasi wala naman akong ano dyan eh. Kumbaga, hindi pa yan talagang totally makakatulong. Marirelip ka ng konti, so 100%, mga 5% lang yan. Hindi ka pa talaga totally ano. Kailangan mo na maghilom yung tibial plateau mo. Tapos may edema rin sa loob. Ito lahat, halo-halo. Ito, complete tear, partial tear sa mga quadriceps tendon, ACL, PCL, may mga partial tear. Ano pa yan? Maghahalo-halo pa yung kirot niyan. Hanggat maaari, meron ka munang ano, idol. Kasi yung tibial plateau mo, pag nagatatabig yun, hindi rin makakahilom yun. Kailangan magsaklay ka pa nito, idol. Pero pinaka-the best, total galing ka sa ospital eh. Dok, anong pinakamagandang ganito? Sa akin kasi, sige yung opinion mo ko, ang opinion ko rito, huwag mo munang ipakaliin. Magsaklay ka pa talaga, tapos gamitin mo yan. Okay. Hindi mo po pwedeng i-stamp to ha. Yan. Tapos, wala. For the meantime, wala po tayong muna magagawa. Sige mo na. Huwag lang muna nating pakilaman, idol. Okay. Maaring yung fracture doon sa loob, sa tibial plateau. Pag pinitik natin pagilid, maaaring mabangal siya. Mas lalong lala, imbis na makarecover, baka hindi na makarecover. Kaya yung pamamaga sa loob, halo-halo eh. I-elevate mo lang yan, bossing ha, para ito yan. Akala ko okay na eh. Buti na habol. Kung walang fracture yan, okay na yan eh. Pero pag may fracture, idol, it takes time yan. Pero huwag ka mag-alala, gagaling din yan. Pag lumipas ng mga 6 months, di ka pa nakarecover, na may nasasaktan ka pa rin, tsaka ako papasok dyan. Ayun. Kahit minimum 3 months, tsaka ako papasok dyan. Kasi naghihilom din yan. Bata-bata ka pa naman eh. Ang duration yan kasi kasama na yung mga, kasama na yung mga punit. Kaya sinasabi ko 3 to 6 months. Okay, gagaling ka rin.